Sinisisi ko yung sarili ko. Kasi iniisip ko ako yung dahilan kung ba't nagkaganon yung baby ko. Siguro nagkulang ako ng pag-aalaga. Sobrang lungkot po. Hindi ko alam kung minsan titingin na lang ako sa kanya. Galit na galit ako sa sarili ko. Hindi maalis ang tingin ni Romary. Kilala sa kanyang pamilya bilang Maru sa 4 na buwang gulang na si Adriana habang hinihele. Tila kinakabisadong itsura ng kanyang anak mula ulo hanggang paa. Pero ang mga tingin ni Maru parang may kasamang pag-alala. At nang buhati ng kinakasama niyang si Adrian ng sanggol, tumambad ang problema. Isang malaking bukol na nakalaylay at mas malaki na sa kanyang ulo. Bago po kasi ako mabuntis noon, kakamatay lang ng papa ko. Tapos ako po nag-asikaso lahat. Then yung mama ko, ako din po nag-asikaso gawa ng stroke na rin po kasi. Nag-iisang anak lang din po kasi nila ako. So nung namatay yung papa ko, para hindi po masyadong malungkot yung mama ko, inuwi ko muna ng probinsya sa Cebu. Naglipat kami ng bahay, pinagawa yung bahay. Kaya sobra din po talaga yung pagod at stress ko nun. Di ko rin po kasi alam na buntis na pala ako nung time na yun. Sa dami ng nangyari, aminado sina Adrian at Maru, hindi sila nakapaghanda sa gastusin para sa muling pagbubuntis. Pelvic ultrasound lang po kasi napagawa ko nun since kulang nga po yung pera kasi namin. 2 din po yung anak ko nag-aaral. Hindi po ako nakapagpagawa ng cast na ultrasound, kaya hindi po nakita. Tingin din ni Maru, may pagkukulang ang lying-in kung saan siya nagpatingin. Nagpapacheck up ako sa lying-in. July 2025 po, pinagawa nila ako ng laboratory na OGTT. Ang sabi nila is okay naman daw po yung result, walang problema. Then, nung pagbalik ko po sa kanila ng September, nung iba po yung tumingin sa akin na midwife, diabetic na po pala ako, hindi ako aware. Kasi hindi rin po nila napansin na overlook daw po nila na yun nga, mataas daw po yung result. In-endorse po nila ako sa ospital. Then, bago po ako makapunta sa ospital noon, huli na, manganganak na po ako. Pero hinala rin ni Maru, matinding stress ang sanhi ng kondisyon ng kanyang anak. Kaya hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili. Masakit, nisisi ko yung sarili ko. Di ko inaasahan na paglabas niya, biglang ganun, may bukol siya. Sobrang sakit sa akin kasi sa edad niyang na baby, naranasan niya agad yung ganun po. Ngayon, 4 na buwan na si baby Adriana. Ang kakambal niyang bukol, tila sumasabay sa kanyang paglaki. Parang kasing laki pa lang po ng palad ko yung bukol. Tapos habang tumatagal po, lumalaki siya ng lumalaki. Mas malaki na po sa ulo niya. Sa obserbasyon din ni na Maru at Adrian, marami pang pagkakaiba si baby Adriana sa dalawa niyang nakakatandang kapatid, maging sa iba pang mga sanggol. Hindi po siya umiiyak. Tapos yung isang mata niya, hindi po niya napipikit. Tapos hindi siya ngumingiti, hindi siya tumitingin ng diretsyo. Mga gantong age po nila, marunong nang tumawa, nakikipaglaro na, nakikipag-usap siya po, wala talaga siyang response. Ngayon, 24/7 ang pagbabantay ng buong pamilya kay Adriana. Ang pang-araw-araw nila mga gawain, may sistema na rin. Pag galing po akong trabaho, ako na po yung nagbabantay hanggang sa madaling araw. Tapos si misis ko po yung pinapatulog ko po muna siya para kinabukasan ng umaga, siya naman po yung titingin sa baby namin. Tapos sa umaga, yun, nahatid ko na po yung 2 ko pong anak sa school. Kailangan po may nagbabantay po sa kanya ng 24 hours para makita po kung gumagalaw, kung gising, kung kailangan po dumede, kasi hindi po siya umiiyak. Namimiligro na ang kanilang pang-araw-araw na panggastos. Pero wala namang choice sina Maru at Adrian, kundi dalhin si Adriana sa ospital. At ang diagnosis, Yung occipital encephaloceal po, yung sa brain daw po niya, hindi siya nag-develop ng maayos. Kaya po, nagkaroon siya ng butas sa likod ng ulo. Then yung sa hard palate naman po, butas po yung ngalangala niya. ang tanging solusyon dito, ayon kay Doc, isang operasyon. Ngunit literal na hindi raw nila alam kung saang kamay ng Diyos kukunin ang panggastos para rito. Estimated po is 100,000 to 150,000.
Tapos pinagda-down po muna kami at least 50,000 para daw po maoperahan si baby. Wala naman po kaming ganong kalaking pera. Kay Sir Raffy Tulfo po, gusto ko po sanang humingi ng tulong para matapos na po yung paghihirap ng baby ko. Para po kahit papano mamuhay siya ng normal. Para hindi po siya makatikim ng lupit ng mundo sa mga katulad po niya. Sana po matulungan niya po kami. Gustuin man ni na Maru at Adrian ang agarang operasyon para sa kanilang bunsong anak, imposible dahil minimum lang ang sinasahod ni Adrian. Parehas po kaming minimum. Kami po nagbabayad ng ilaw tubig namin, pati kay mama ko. Tapos ako na rin po nag-aasikaso sa pagkain ni mama, sa baon po ng mga anak ko, panggastos po araw-araw. Yun po. Kinakapos kami. Hindi ko po na ng buo yung pangangailangan nila. Kaya naman, nang lumapit sa amin sa kapatid mo si Maru, agad namin itong inaksyonan. Ora mismo, nakipag-ugnayan kami sa Rizal Medical Center para mas mabigyang linaw ang kondisyon ni Baby Driana at ang kailangang gamutan. Ang tawag po sa kondisyon niya ay occipital encephalocele. So, ang kondisyon po na yon, normally po kasi buo yung bungo natin. Kaya lang ho, doon meron hong naging butas sa bungo at mula doon sa butas na yon, lumabas or lumuslos doon yung mga napat nasa loob ng bungo. Kasama doon ang utak mismo, tubig ng utak, at saka pati na rin po yung balot ng utak. Ang only way na masolusyonan yung encephalocele is actually opera. Surgery po talaga, no? Basically, ang ginagawa po sa surgery, hahanapin yung butas na yon, and then from there, kung ano po yung mga nakalabas, nakaluslos, technically, hindi na po kasi yun gumagana na brain. So, pwede na siyang tanggalin. Gaya ng kahit anong operasyon, pwedeng may side effects ang gagawin kay Baby Driana. Bagay na aming ipinaunawa sa kanyang mga magulang. Kahit po maging successful yung surgery, may chance pa rin po talaga na meron na talaga siyang mga delays. Yung likod na parte ng brain, yun yung nagko-control ng sa paningin, no? So, isa sa mga possible na ine-expect natin na maging delay niya or later on maging hindi na talaga mag-develop sa kanya yung paningin po ng pasyente. Matapos ang initial check-up kay Baby Driana, naka-schedule na rin ang susunod niyang test bilang paghahanda sa kanyang operasyon. Habang naghihintay sa surgery ni Baby Driana, nagbigay na rin ako ng iba pang regalo para sa kanilang pamilya. Yung pambaw na kayo. Ito na. Labas mo. Uy. Meron ding pinadala yung sponsor natin na Good Finds Collection. Mga baby clothes para kay Baby Driana. Lifetime supply na to. Nagpadala rin siya ng cash assistance para dun sa iba niyo pang gastusin. Thank you po. Senator Raffy, thank you po. Kanina natingnan po ng magandang doktor yung baby ko. Tapos, salamat din po sa lahat ng pinadala niyo po para sa amin, para sa pamilya po namin, na may pagpalain pa po kayo ng Panginoon. Senator Raffy, maraming salamat po kanina sa pagpunta sa ospital, sa check-up po ng baby namin. Naliwanagan po kami kahit paano tungkol sa sakit niya. Maraming salamat po sa Panginoon. Sana pa po, i-bless pa po kayo ni Lord. Maraming salamat sa binigay ninyong pagkain, mga gamit ng baby namin. Yun po, maraming salamat po. Bumalik kami dito kasi may pinahabol na regalo si Senator Raffy. Thank you po. Meron tayong school supplies. Nakangiti agad si Angiti nga kanina pa eh. Mga bagong damit. Naka-black. Yun, thank you po. Thank you po. Open mo na daw. Sa inyo daw yan. Open mo. Sa'yo. Wow.
Padala rin si Senator ng 2 new tablet. Oh. Wow! Thank you po. Okay. Open mo daw. Tablet. Tig-isa pa kayo. Wow! Ganda na niya. Maraming salamat po, Senator Raffy, sa lahat ng blessings po na binibigay niyo po sa amin, pati sa mga anak ko. Maraming salamat po. Hindi po namin na-expect na meron pa po ulit kayong ibibigay. Ayun po. Naway pagpalain po kayo ni Lord. Ayun po. Maraming salamat po sa mga tulong niyo sa amin.